Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Kasi ako is medyo hindi talaga maganda yung pakiramdam ko for the past for almost 1 month. Pero pasalamat ako na ngayon ay medyo better ulit yung ating pakiramdam. And gusto ko lang po guys na humingi ng apology doon na late yung mga response natin doon sa mga comment ninyo sa mga previous uploads natin, dahil nga po almost a month or more than a month na nagpabalik-balik ulit ako kay doktor, and then nag-undergo ulit tayong medication, although tuloy-tuloy naman talaga yun at lifetime, pero yung series of therapies din nadagdag kasi. And nag-develop din kasi ako guys ng insomnia, and sabi nga po ulit-ulit na in-explain ng ating neurosurgeon na ito na yung isa sa mga post complications na magkakasunod nating major brain surgery. So ang nagpa-prescribe talaga ako ng drugs, medicine para makatulong na kahit pa paano ay makatulog tayo guys. Okay, so pasensya po na hindi tayo nakaka mga nalilate yung mga response natin guys, but don't worry po, nababasa ko yon. Nang ginagawa ko guys, kino-compile ko yung mga comment ninyo. Kung yung mga pare-parehas lang naman ay ginagawa natin into one video. Okay, so huwag po kayong mag-alala, drop nyo lang yung mga comments ninyo. And guys, una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa ating mga viewers, mga new viewers, mga subscribers na kahit papano, alam ko guys na kahit napakaliit nung channel natin, ay alam ko na kahit papano hindi nasasayang yung mga effort natin sa paggagawa ng video, dahil alam ko na through leaving your comments guys ay may interaction kayo, and alam ko na kahit papano ay nare-reach natin yung ating mga target audience, na yun naman talaga yung main goal natin in creating this channel. Okay, so actually napapasukan din tayo ng mga bashers guys Okay, napapasukan din tayo ng bashers, pero sabi ko nga, this is normal. We need to accept kasi nga, parte ito ng pagpasok natin dito sa YouTube. Okay, so, para sa akin, as well as we are doing our best naman is, pinakamainam siguro na i-disregard na lang natin. Kasi palagi nating tatandaan guys, never or kailanman hindi natin ma-please lahat ng tao. But anyway, sabi ko nga, nire-respeto ko pa rin yung nag-comment, and hindi ko dinelete talaga yung comment niya. Kasi actually guys, bilang mga administrators ng mga channels na hawak natin guys, ay nasa atin yung full control na pwedeng i-delete yung comment, diba? Or pwedeng i-block mismo yung account na yon. Kaya lang for me, sabi ko, nire-respeto ko si sir, parte pa rin siya ng channel, kaya hindi po ako nag-delete, hindi ko dinelete yung comment niya. Okay, dahil alam ko na ang matatalinong viewers guys, nakabase yon sa content ng video. Okay, sa content ng video, hindi po dyan sa comment section. Okay, so guys, since medyo matagal tayong hindi nakagawa ng video, gusto ko lang munang isingit itong mga bagay na to. But it's okay guys, kung medyo naiintindihan ko po na kung busy tayo, or kung gusto natin na diretso na doon sa body nitong video natin, doon tayo mismo sa survey, okay? Pwede nating i-move forward itong video natin. Okay, naiintindihan po natin yun kung yung sa mga medyo busy. Okay, pero mag-subscribe na lang kayo or mag-comment and mag-like, para most importantly guys, mag-subscribe kayo para next video ay updated pa rin kayo, kasi
maliban sa discussions natin sa gold jewelries ay ito, every time din yung survey natin, yung canvas natin dito sa mga presyohan ng ating mga pawn shops. Okay, so mag-subscribe kayo and thank you in advance. But kung ikaw naman ay hindi naman busy at gusto mo pa ring mapalawak ang iyong kaalaman dito sa gold jewelry, especially sa usapang pawn shop, ay patapusin mo na itong video guys and tawag dito, patapusin na natin. Okay? Okay, bago tayo mag-jump on sa ating topic guys, gusto ko muna na emphasize again. Gusto kong emphasize na ito lamang po ay guide ninyo, basis lang ninyo. Okay? But I am just trying to persuade, to convince you, but I am not forcing you. I am not forcing anybody guys. Okay? Ito po ay magsisilbing guide nyo or basis nyo lang. Okay? So, before natin isimulan itong topic natin guys, which is ito yung canvas natin or survey natin, kasi nga guys, naisip ko na gumawa or gawan kayo ng video or i-share din ito kasi nga napilitan ulit ako na ipa-appraise or sinanla yung isa kong sing-sing kasi tuloy-tuloy po, since tuloy-tuloy yung ating medication ay next week, alam ko gagamitin ko ulit pambili ng mga gamot natin. So, why not na i-share ko rin sa inyo kasi nga pinaikot ko yon and then i-share ko sa inyo kung saan yung may pinakamataas, yung pawn shop na may pinakamataas na tanggap or acceptance rate. Okay? So, bagong lahat, gusto ko lang ulit i-share ito na kung kayo po ay nanonood sa ibang vlogger, ibang tao, guys, doon po tayo sa may pinapaikot talaga na alahas. Okay? Huwag po tayong mag-rely doon sa mga nagsasabi, alam mo yun, yung sasagutin nila directly. Kung yung magkano ba ang per gram ng 22K, magkano ang per gram ng 21K or 18K or 14K. Okay? Huwag tayong magre-rely doon sa yung mga per gramo na sumasagot sa inyo ng per gram na presyo. Okay? Kasi po guys, confidential yon. Okay? Confidential po yun guys, hindi yun sinasabi ng lahat ng pawn shops. And baka babatuhin nyo ako guys, baka sabihin nyo na paano mo nalaman, galing ka lang naman sa isang pawn shop. Malay mo sa ibang pawn shop, sinasabi nila yung exact na presyo per gram by carat. Okay? Hindi po guys, kasi meron tayong term na nung nagtrabaho ko, meron tayong term na market sizing. Ano pa tong market sizing? Ito ay strategy ng mga pawn shop guys para malaman nila yung presyohan ng kanilang competitors. Of course, this is business, di ba? So, ang ginagawa nila guys, from one branch, may empleyado na lalabas at magdi-disguise na customer. Okay? Nasubukan ko na rin yon twice. Magdi-disguise siya as customer and then kukuha ng allowance from the company and then ipapaikot yan sa mga pawn shop, sa competitors. Okay? Para malaman yung presyohan. And of course, baka sabihin namin, baka madulas yung empleyado, baka sabihin namin yung, baka sabihin niya yung per gram na presyohan nila. Pero guys, hindi talaga. Alam mo yon, hindi rin talaga sila nagsasabi. Okay? So, ang ginagawa namin, may dala-dala talaga kaming alahas. Ipapa-appraise mo yan. And through yung mga presyo na binigay nila, ita-take note mo lang yon. And then, doon mo makikita guys yung presyohan nila and kung saan ba yung competitors nila na mataas din ang presyo. Okay? Ang point ko doon, hindi po nilalabas yan. Confidential yan. Okay? So, guys, kung magpapa-appraise tayo, doon tayo sa mga vlogger or mga tao na may pinapaikot talagang alahas or may pinapa-appraise na alahas. Hindi yung sinasabi lang na ganito, ang 21K ng Emlulier, ng Cebuana, ng Palawan ay ganito. Ang 18K nila or ang 14K nila per gram nila, ganito, ganyan. Okay? Huwag po tayo doon mag-rely. Okay? Sinasabi ko ito kasi nga, ang main goal naman natin is to educate you, is to educate my viewers guys sa tawag dito, sa mga learnings natin noong nagtrabaho tayo sa pawn shop. And nga pala guys, gusto ko rin na banggitin guys, siguro
mas okay na lang din, wala akong balak na banggitin kung saan ako nagtrabaho dati, pero mainam siguro na banggitin ko para maiwasan ko yung alam mo yun yung impression ng iba na baka sabihin nilang, syempre kasi doon ka naman nagtrabaho dati, so malamang of course, yun din yung sasabihin mo na may mataas na acceptance rate. Okay? And gusto ko lang din na i-address or gusto ko lang din naman na siguro mas okay to para makita din si sir na basher, okay, hindi natin babanggitin, na kasi ang parang point out niya dito is parang niloloko mo lang yung mga viewers mo, wala ka naman talagang alam sa field na yan. Okay, kahit papano naman sir is siguro makita mo na nagtrabaho talaga tayo sa pawn shop, kaya hindi po totoo po yung mga pinagsasabi ko or hindi ko po iyon gawa-gawa. Okay, nagtrabaho tayo sa Cebuana Lulier, okay? Nagtrabaho po ako doon for almost 5 years. Yan, ito yung mga pictures. Pero napilitan lang tayong nag-resign, guys. Napilitan po akong nag-resign nung magkaroon nga ako ng malubhang case sa brain, ng sakit na naging dahilan para magkakasunod po ako na inoperahan sa brain. And yun yung nagdahilan kung bakit hindi na po ako nakabalik sa pawn shop. Okay? And, guys, since resigned na po ako, okay? Nabanggit ko na resigned na ako, I am no longer connected to Cebuana Lulier. Okay? So, ngayon po is, itong survey natin is fair na kasi nga customer na lang po tayo, okay? So sana po mawala sa isip natin yung sabihin natin kasi nga doon na pawn shop ka galing, okay? So resigned na po tayo, okay? Simulan na natin guys, okay? Dito na tayo sa ating topic, okay? Pina-freeze ko po itong sing-sing ko. Ito yung picture guys. Siyempre, kailangan kong maghanap tayo ng picture na suot ko ito kasi sa ngayon hindi ko nahawak kasi nga sinala ko na yon last week. And ito nga yung kaya nga natin alam yung kaya nga natin na ito na alam na natin yung presyohan kasi nga nasanla na natin. Okay? So ito ay sing-sing ko. Ito yung ladies ring na bili ko noon nung nasa pawn shop ako. 1.7 siya, 18K, okay? So, pinaikot natin yan sa mga, ang daming lamok guys, pinaikot natin ito sa mga pawn shop, okay? And tulad ng, tulad ng vlog ko noong January, hindi ulit ako magbabanggit ng mga name of pawn shops na. Kasi nga, doon na lang tayo focus doon sa may pinakamataas na tanggap, okay? Yung last survey natin noong January, baka kung gusto nyo, panoorin nyo rin. Okay, so na-update naman siya ngayon. May tumaas yung mga presyon nila. So, okay, may mga tumanggap ng ito. Tinake note ko talaga. Para po, tawag dito, makita talaga natin yung difference ng presyon. May mga tumanggap ng, hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Madam Appraiser. Okay, pero may 4-5. Okay, may 4-5, merong 5-4, may 5-2, may mga butal-butal itong mga to guys ha, pero hindi ko na kailangang banggitin. May mga 5-2 and merong ayun nga, yung sabi ko guys, may tawag dito, may 5-2 and then meron ding 5-5 guys, may 5-5 naman. Okay? May mga hindi naman talaga lumayo doon sa itong babanggitin natin na pinakamataas na acceptance rate. Okay? So, ang may pinakamataas na acceptance rate ulit guys is Palawan Pawn Shop. Yes guys, nakailang san na po ako sa Palawan Pawn Shop and ang presyo nila dito guys is 5.7 dito sa earring ko na ito. Sabi ko nga itong earring ko 1.7, 18K, 5.7 yung presyo nila. 5,700 plus. May butal ito. Okay? And as proof, ito yung ating pawn ticket. Check na lang. So, ayan. Okay? At least po is, sana po is nabigyan ko kayo ng guide basis, pero again, ito ay basis nyo lang. Okay? And
idadagdag ko lamang po guys, ito ay applicable sa 100% na acceptance rate. Bakit? Tama po kayo guys. Kasi maaring ang pangtanggap sa inyong alahas ay hindi lamang 100%. Okay? Yun ay applicable sa 100%. However, nangyayari din, bihira din mangyari, pero nangyari ito guys. Okay, babangkitin ko na yun or discuss ko na lang din. Under appraiser's discretion kasi guys, pwede na yung alahas ninyo is tatanggapin more than 100% or less than 100%. Ano ang ibig kong sabihin? Maari guys natanggapin yon na 115%, 120%, 130%, or maaari din guys na from 100% ay bababa yon ng 95%, 90%, or 80%. Bibigyan ko kayo ng example guys. For example, ang 100% na acceptance value ng alahas ninyo is 5,000. Okay? Maaari po kasi yon na magiging 5,2, 5,3, or 5,5. Or vice versa guys, yung 5,000 ninyo, 100% acceptance rate natin, maari guys na magbabawas si appraiser ng certain na percentage. So, bababa yun guys. Yung 5,000 mo, maaring magiging 4,800 lang yan or 4,500. Okay? Bakit po nangyayari yon? Okay, ito ang kasagutan natin guys. Kung ikaw ay good pawner or wala kang parimata sa pawn shop na yon, sa branch na yon, okay, ino-offeran ka ng, especially kung nag-o-offer ng promo ang mga pawn shop guys, kasi nagre-reach sila ng target, o-offeran ka ng promo. Yun yung from 100%, sabi ko nga, yung 5,000 natin, madadagdagan yon, maaari maging 5,2 or 5,500 kasi nagdadagdag sila ng certain na percentage doon sa 100% na tanggap nila. Okay? Ano naman ang nangyayari kung bakit sila nagle-less? Okay? From 5,000, bakit naging 4,500, naging 4,800 or 4,600 na lang yan? Nangyayari yun guys kung ikaw ay hindi maganda ang record sa pawn shop na yon or marami kang parimata. Okay? Okay po. Kaya, tawag dito. Kasi baka magtanong lang kayo sa baba, na sa comment section, na bakit sobrang baba naman, ganito, ganyan. Baka magsabi naman na, sa pawn shop na yun, sobrang taas naman. Yes guys, kasi nga ito, maaring papasok ito sa itong term natin na appraiser's discretion. Pero bihira lang ito mangyari guys. Okay? Kung hindi po clear sa inyo, pwede kayong mag-drop sa ibaba, sa comment section, at maaari nating i-detalye ito. Okay, pero since hindi ito yung mga main na topic natin, hindi na natin sobrang ide-detalye. And ito nga rin, ito pala guys, bibigyan ko kayo ng tip. Kung magpapa-appraise po kayo ng alahas, make sure na yung pure ano lang siya. Gold lang siya. Alam mo yan, yung walang bato. Ano ang bato? Ito po yung term nating nagbato is yung may mga diamond or other gems. Usually ito sa mga sing-sing, okay? Yung may mga diamond is usually sa mga ladies ring yon, sa mga pangbabae. Etong mga bato, yung other gems na ito is usually sa mga basta yung malalaki na sing-sing. Yung mga term natin is gems ring, okay? Bakit po? Kasi po nakaka-apekto yon sa tawag dito, maaring hindi accurate yung comparison ninyo ng presyo. Kasi baka hindi pare-parehas yung kasi kapag ganun guys, kung yung diamond is maliliit lang naman, hindi yan prepresyuhan ng mga appraiser yan. Maliban na lang kung malalaki yung diamond, yes, prepresyuhan po yan. And then, yung mga other gem na sinasabi ko guys, hindi yun kasali sa, kasi yung pinopresyohan lang doon is yung gold lang guys, yung gold lang. Wala pong presyo yun. Okay? So, baka hindi kasi pare-parehas yung pag-less ng mga appraisers doon sa bato. Okay, so hindi na accurate yung comparison nyo ng presyo. Nag-gets nyo po ba yun? Okay, so kung hindi natin mag-gets, pwede tayong mag-comment lang sa baba at sabi ko nga, ide-detalye natin. Okay, so for now, ikakat ko na itong video kasi sobrang haba na. So, please support me by
leaving me comments, giving me likes, and sharing these videos. And most importantly guys, by clicking the subscribe button para updated pa rin tayo sa mga susunod nating videos. Dahil sabi ko nga, hindi lang gold discussions ito. Every time papaikot tayo ng papa-appraise tayo para mabigyan ulit kayo ng same na ganitong content. Okay? So for now, bye-bye! Ingat po tayong lahat!